Si Saichi ay isang pangit at laging pinagtitripan na estudyante na walang dating sa kahit kanino. Nagbabago lamang ang tadhana niya nang makakain siya ng isang mahiwagang prutas na nagbibigay ng kakayahang matutunan ang anumang skill ng instant, isang tunay na cheat ability. Dahil dito, nagiging isa siya sa pinaka-overpowered na mage sa Isekai World at kalaunan ay napapalibutan pa ng mga magagandang babae. Pero bago ang lahat ng iyon, si Saichi ay isang class clown na madalas kutsain dahil sa itsura niya ng mga nagpapasikat na kaklase. Isang araw, habang inaabot niya ang panibagong araw ng pang-aalipusta, biglang nag-takeover si Kami-sama sa school intercom at ipinaalam sa lahat na may SK sila dahil sawa na ang mundo sa mga taong wala ng silbi. Magiging heroes daw sila at kailangan nilang talunin ang tinawag niyang useless Cinderella King. Habang inaakit sila ng Diyos gamit ang RPG setting at skill system, napansin ni Saichi na sobrang insignificant niya na hindi man lang siya napansin sa announcement kahit napakalaki ng pangangatawan niya. Pagkatapos, iniutos ng Diyos na magbuo sila ng grupo. At gaya ng nakasanayan sa kwento ng isang main character, si Saichi ang kaisa-isang naiwan. Sinubukan niyang sumama sa mga kaklase niyang mababait kuno, ngunit ginamit ng mga ito ang kanilang bagong appraisal skill para insultuhan ang mahihinang stats niya. Tinawag pa siyang mabaho na lalo lang nagpaiyak sa kanya. Biglang nag-teleport ang lahat. Pagkaalis nila, saka palang napansin ng Diyos na may naiwang estudyante. Dahil naaawa, binigyan niya si Saichi ng isang espesyal na sikretong skill bago siya itapon sa RPG world. Sa unang mga araw niya sa Isekai Jungle, hirap si Saichi maglakad at makahanap ng pagkain. Sa sobrang gutom, may lumapit pang nakakadiring uod na parang gusto siyang kainin. Ngunit bago pa mangyari yon, may kung anong nilalang na tinadyakan ng insekto palayo. Pagbangon niya, may nakita siyang kakaibang prutas. Ginamit niya ang appraisal at nalaman niyang ito ang evolution fruit. Dahil hindi naman pangalan ng lason ang nakalagay, kinain niya ito kahit sobrang pait at halos masuka siya. Dahil gutom pa rin, nilunok pa rin niya hanggang maubos. Pagkatapos nito, naghanap agad siya ng mas maraming pagkain. Sinundan niya ang ilang unggoy sa paligid at nalaman niyang level 120 ang mga ito kumpara sa level 1 niya. Gayunpaman, pumasok pa rin siya sa teritoryo nila at doon niya nakita pa ang mas maraming evolution fruit pati isang healer item na tila hindi sumusunod sa batas ng siyensya. Kinuha niya ang lahat ng iyon. Samantala, sa lugar ng mga estudyanteng na summon, nagtipon ng ilang kaklase kasama ang student council president na si Kazuki, na isa sa childhood friends ni Saichi. Nag-aalala sila kung ano na ang nangyari sa kanya. Habang pinag-uusapan siya ng lahat, si Saichi naman ay nagdadalawang isip kung kakainin ba niya ang isang kain na hinalang kabute. Habang nagdadalawang isip pa si Saichi kung kakainin ang kain na hinalang kabute, tinalo pa rin ng gutom ang konsensya niya. Sinubo niya ito at agad na nawala ng malay dahil sa lason. Habang pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng kamatayan, nagpasya siyang tuparin ang huling hiling niya, kumain pa. Kaya kumuha siya ng isa pang evolution fruit kahit paulit-ulit siyang nagrereklamo sa sobrang pait nito. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagsilbi ang prutas bilang antidote sa lason at parang plot armor na nagdagdag pa ng high-tier skill sa mahina niyang arsenal. Ngunit bago niya ito maipagdiwang, sumugod ang isang unggoy at tinadyakan siya ng malakas, itinapon siya sa ere at pinadugo. Gumamit si Saichi ng Miracle Elixir para mag-boost ng lakas, pero kahit ganoon, nilampaso pa rin siya. Habang papalapit ang unggoy sa paralisado niyang katawan, napagtanto ni Saichi na malapit na siyang mapahamak, ngunit nailigtas siya ng matinding amoy niya mismo. Pagkapatay sa unggoy, nakatanggap pa siya ng maraming item at skill bilang reward. Bago pa niya lubos maunawaan ang lahat, may boses sa isip niyang nagsabing i-activate nito ang evolution fruit at doon nagpatuloy ang kwento. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Saichi at nadiskubre niyang parang dine feature ng kapalaran ang buong katawan niya. Halos imposible ang pagbabago sa hitsura at lakas niya na para bang pinaghalong workout at power-up na hindi kayang tapatan ng kahit sinong fitness coach. Bukod dito, nakakuha pa siya ng panibagong set ng skills, ngunit nananatili pa rin siyang level 1 sa 10 ng evolution. Lalo lang siyang nainis dahil kahit may mga bago siyang power-up, kulelat pa rin siya kumpara sa mga level 120 na unggoy. Lumipas ang 5 buwan. Habang umiinom siya ng sariwang tubig mula sa isang maliit na bukal, bigla siyang inatake ng grupo ng mababangis na lobo na parang may mata ng Sharingan. Pinaglabanan niya ang mga ito gamit ang isang malaking buto, ngunit naglabas ang halimaw ng parang radioactive na bola ng laway na halos hindi niya maiwasan. Sa huli, natapos niya ang kalaban gamit ang isang malinis na sipa. Nagulat siya dahil alam niyang mas malakas sa kanya ang isang level 31 na lobo, pero tinanggap na lang niya ito bilang kapalit ng pagiging main character. Pagkatapos mamatay ang lobo,
Nag-iwan ito ng maraming reward, kabilang ang water magic at isang libro tungkol sa wolf knowledge, tulad ng nangyari nung talunin niya ang unggoy. Napansin ni Saichi na parehong libro ang walang kahit anong impormasyon tungkol sa isang misteryosong lugar sa mapa. Gamit ang kakaiba niyang sense of adventure, napag-isipan niyang imbestigahan ito. Gayunman, nasira ang plano niya nang muling ma-activate ang evolution at naparalisa siya ng ilang oras. Pagbalik ng ulirat niya, napalibutan na siya ng maraming pangit na unggoy at kasama nila ang kanilang malaking pinuno. Ang dambuhalang Gore Island na ito ay kulay rosas, may boses na parang kay Vin Diesel, at may kakaibang sense ng pag-uugali. Hinamon nito si Saichi sa isang laban. Pero umatras agad si Saichi nang malaman niyang higit sa 700 ang power level ng Gore Island. Hindi siya pinalusot nito at sinira pa ang lupa sa paligid nila. Nabahagya naman niyang naiwasyong iwasan. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng pangyayari nang lumabas na hindi pala lalaki ang halimaw kundi babae, at labis itong nagka-interes kay Saichi dahil sa pag-absorb niya ng isang suntok na hindi pa nagagawa ng iba. Dahil sa labis na pagkapahiya at pagkabagabag ni Saichi sa nakangiting mukha ng Gore Island, sinabi nito na ang tipo niya ay ang matitibay na lalaki. Dahil doon, nanggalaiti si Saichi at sumugod ng isang sipa, ngunit madali lamang itong naiwasan ng Gore Island. Sinagot ng gorila ang sipa ni Saichi gamit ang isang suntok na parang may chakra, at winasak nito ang kalahati ng gubat. Ngunit mas pinaburan pa rin si Saichi ng plot armor kaya nakaligtas siya. Sa halip na matakot, mas lalo pang nabighani ang she-gorilla sa kanya. Tinanggihan siya ni Saichi at pinaalalahanan na isa siyang gorilla. Agad namang tumanggi si Siriya at iginiit na Siriya lang ang pangalan niya. Naiinis si Saichi dahil hindi niya matanggap na may pangalan siyang tunog magandang babae. Pero ang inisip lang ni Siriya ay ang papuri at natuwa pa ng tawagin siyang maganda. Sinubukan ni Saichi burahin ang ngiti niya gamit ang isang mabilis na claw attack, ngunit naiwasan ito ni Siriya at gumanti gamit ang mid-air jet punch na muli niyang nailagan. Wala nang ibang magamit, kaya inilabas ni Saichi ang kanyang trump card, ang Water Magic Dagger. Gumamit siya ng napakalakas na water stream para sana burahin si Siriya sa mundo, ngunit siya mismo ang nataman dahil sa sarili niyang katangahan. Habang kinakasan ni Siriya ang sunod-sunod na suntok, halos hindi na niya makayanan at dumudugo ang mukha niya. Iniisip na ni Saichi kung mamamatay na ba siya, pero bigla niyang naalala ang pinakamalupit na sandata niya, ang amoy niya. Itinaas niya ang kilikili niya para patigilin ang gorila, ngunit nagbalik ang plano at lalo lang siyang nagustuhan nito. Nahumaling si Siriya sa natural niyang amoy at agad siyang inalok ng kasal. Habang nag-iisip pa si Saichi kung paano tatanggihan ang kauna-unahang marriage proposal niya sa buong buhay, bigla siyang binuhat ni Siriya at dinala sa bahay nito. Pagdating doon, pinilit siyang tikman ng luto niya at ayaw pa siyang paalisin, sinasabing asawa na raw niya ito. Sinubukan niyang ipaliwanag na magkaibang species sila, pero para kay Siriya, basta may paraan, pwede na. Nainis si Saichi sa sobrang kabobohan niya. Pero sinabi ni Siriya na kumain muna siya dahil hindi siya nag-iisip ng maayos kapag gutom. Kumuha siya ng makapal na piraso ng karne at dahil sobrang sarap, napasok pa siya ng parang laser beam. Lalong nagulat siya kung paano nagluluto ng mas mahusay ang gorila kaysa sa kanya. Dahil natuwa si Siriya sa papuri, inaya niya si Saichi na magpunta agad sa jungle marriage court habang naniniga ang kaluluwa ni Saichi sa loob. Maya-maya, naalala niya ang misteryosong lugar sa mapa at umasa siyang makatakas doon mula sa pagiging klingi ng gorila. Ngunit bago pa siya makatakbo, biglang sumulpot ang mukha ni Siriya at sinubukan siyang kausapin. Binago ni Saichi ang usapan at nagtanong kung bakit nakakapagsalita siya, samantalang ang ibang unggoy ay hindi. Kinuha ni Siriya ang isang tambak ng libro na puno ng mga spells para sa mga tamad, tulad ng paggawa ng tsa at instant bats. Agad nitong sinira ang mga pantasya ni Saichi tungkol sa cliché bat scenes, lalo na nang matutunan niya kaagad ang mga low-tier spell na yon. Tinanong ni Siriya kung gusto ba siyang tawaging honey o darling pagkatapos nilang magpakasal. Hiyang-hiya si Saichi at nag-isip na mas kailangan niyang tumakas sa lalong madaling panahon. Maya-maya, habang nangingisda si Siriya gamit ang lakas niya, pinagmamasdan siya ni Saichi at nag-aalangan kung aalis ba siya o mananatili. Pinili ng katinoan niyang umalis. Kaya dahan-dahan siyang gumapang palayo. Ngunit isang napakalaking gagamba ang biglang sumalakay sa kanya. Bago pa siya makagat, tinapon nito palayo ni Siriya at agad siyang tinanong kung ayos lang siya. Ang simpleng pag-aalalang iyon ang unang beses na may totoong nagmalasakit kay Saichi, at direktang tumama iyon sa puso niya. Sa ibang lugar, may isang payat na lalaki na nagrereklamo tungkol sa pagkawala niya ng tiwala sa sangkatauhan at kung paano gusto niyang mailigtas mula sa sariling kadiliman. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Siriya kay Saichi na aalis siya para mag-explore at maghanap pa ng evolution fruits.
Inilahad niyang kapag nakakain ka ng sapat nito, mararating mo ang peak ng species mo. Agad na bumalik sa isip ni Saichi ang mga traumatikol niyang pagsusuka at nagtataka siya kung pwede rin ba siyang maging parang JoJo character kapag nag-evolve pa siya. Sinabi ni Siria na nakapag-ipon siya ng 9 na prutas para sa magiging asawa niya pero may magnanakaw na kumuha ng lahat at balak niya itong gilingin pag nahuli niya. Tulad ng isang propesyonal na duwag, lumuhad agad si Saichi at humingi ng tawad, inaming siya mismo ang kumain noon. Subalit dahil parang isang umiibig na dalaga, madali siyang pinatawad ni Siria at naniwalang para silang star-crossed lovers dahil sa napaka-weird na pangyayaring iyon. Nang tutulan nito ni Saichi, ginamit ni Siria ang pagiging damsel in distress at tinanong kung galit ba talaga siya sa kanya. Itinanggi niya ito, pero inakala ni Siria na love confession yon. Bigla niyang hinugot mula sa wala ang isang wedding dress, ngunit muli lamang siyang nagorelazon. Nang umalis si Siria para manghuli, ngumiti si Saichi na parang tanga at sinimulan ng kanyang escape plan. Pero agad itong nasira nang makita niyang hinahabol siya ng gorilla na parang naka-steroids. Kalaunan, tumakbo siya na parang si Usain Bolt papunta sa isang madilim na kuweba. Pagdaan niya sa nakakatakot na bungad nito, nakita niya ang payat na lalaking nag-iinarte kanina, patuloy pa rin ang pagdadramang walang humpay. Pagkakita kay Saichi, para bang nag-activate ang Sharingan ng lalaki at nagtataka siya kung gaano kalakas ang isang mukhang mahina na nakakapasok pa sa lungga niya. Nagtanong si Saichi kung sino ang mala-Halloween na taong ito, at doon niya nalaman na siya pala ang edgy demon lord na si Zenos, na may power level na lampas 1500. Hinugot nito ang espada at inatake si Saichi na nanigas sa takot. Ngunit hinaranggan siya ni Siria at siya ang tinamaan, halos ikamete niya. Umalis muna ang Demon Lord para bigyan sila ng privacy at tumayo sa gilid na parang third wheel. Samantala, bumagsak si Saichi sa emosyonal na pag-iyak at tinanong ang gorilla kung bakit niya iniligtas ang isang tulad niyang walang silbi. Sinabi ni Siria na kasalanan iyon ng charisma niya. Tinangka ni Saichi gamutin siya gamit ang elixir. Ngunit ipinaliwanag ni Siria na patay na siya at nakakapagsalita lang dahil sa plot armor. Lalo pang umiyak si Saichi dahil sa lahat ng pambabastos at pag-iwas niya kay Siria, iniligtas pa rin siya nito. Tinawag naman siya ni Siria na isang kind-hearted na lalaki na bagay sa pagiging freak niya bago tuluyang namatay. Sa likuran, pinagtawanan sila ni Zenos at inasar si Saichi dahil nakakuha lang siya ng gorilla dahil hindi siya makakuha ng human girl. Dahil dito, kinuha ni Saichi ang water magic niya at sinugod ito gamit ang cliché power of love. Nang hindi gumana, naglabas siya ng Dragon Drumstick at pinaghahampas ang Demon Lord na nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang galit niya para sa isang patay na unggoy. Inamin ni Saichi na kahit magkaiba sila ng species, minahal niya si Siria. Dahil dito, kahit naghihingalo, nagliwanag pa si Siria dahil sobrang na-turn on. Sabay silang umatake, si Saichi gamit ang water gun niya, pero kinain lang ng Demon Lord ang lahat gamit ang Black Hole Magic. Ipinagyabang niyang hindi siya matatalo at siya ang inevitable. Ngunit doon lumabas ang pinakamalaking plot armor sa kasaysayan, The Power of Love. At gamit ang isang simpleng dagger na mukhang galing dollar store, natalo ni Saichi ang 1,000 taong gulang na Demon Lord. Samantala, habang unti-unti nang naglalaho ang Demon Lord, nagpasalamat siya kay Sei dahil ipinakita raw nito sa kanya ang tunay na pagmamahal bago siya tuluyang nag-reunion sa malamang patay na niyang kasintahan. Pagbalik kay Sei, mabilis niyang nilapitan si Siria na himalang buhay pa rin. Hinalikan niya ito matapos nitong aminin na ang huli niyang hiling ay makasama pa siya. Habang pinipigilan niyang mawala ito, bigla siyang naging literal na bomb-ilya at nag-transform bilang isang napakagandang babae. Agad siyang tumayo at niyakap si Sei, pinagdidiinan ng bagong hubog ng katawan niya sa kanya. Kaya nakalimutan nito sandali ang dating gorilla niyang kasintahan. Lumabas na ang totoo, ang bagong anyo ng babae ay si Siria mismo, bunga ng huling regalo ni Zeno bago siya naglaho. Lubos na natuwa si Sei sa naging pagbabago niya. Pagkatapos, sinilip nila ang naiwan na kayamanan ng edgy skeleton at nakita ang isang dress shirt at kwintas. Inutos ni Sei na isuot ito ni Siria, pero agad siyang nagdugo ang ilong matapos makita ang resulta. Hindi pa doon nagtatapos, dumaan pa sa huling transformation si Sei, nagkaroon ng high-budget anime eyes at naging parang Prince Charming knock-off. Dahil dito, mas lalo pang nabulunan si Siria sa pagkahumaling sa kanya at nangakong susundan siya kahit sa impyerno pa. Habang pinag-uusapan nilang lisanin ang gubat at pumunta sa bayan, biglang sumulpot ang bagong third wheel, si Shipcon. Binati niya si Sei sa pag-clear ng unang dungeon at binigyan sila ng travel coupons at fruit seeds. Pagkatapos, niretrat pa niya ng matinding downgrade ang kanilang wardrobe bago sila ay teleport palabas ng kagubatan. Magkahawak kamay na naglakad si Sei at ang bagong hot version ni Siria patungo sa lungsod.
Nangako si Sei na hindi na niya kailangan ng ibang pitches basta kasama niya si Syria, hindi alam na may isa pang malabombang babaeng may malaking plotline ang naghihintay sa kabilang panig. Pagdating nila sa daan, suot ang low-budget Power Rangers cosplay ni Sei at bagong bihis si Syria, dumiretso sila sa pinakamalapit na guild para maging opisyal na adventurer. Doon nila nakasalubong ang budget version ni Rimuru, at na-realize ni Sei na kahit isang malapot na bola ay mas mataas pa ang power level kaysa sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-self-pity, umatake ang slime. Gumamit siya ng overpowered Sixth Sense at pang-Walmart na espada para tapusin ito. Sa kapalit, nakakuha siya ng Nintendo cards at thrift shop boots na ibinigay niya agad kay Syria. Kasabay nito, nag-transform ang pangit niyang Power Rangers suit at naging cloak, at nakakuha pa siya ng libreng hair salon buff, lahat courtesy ni Shipkun. Sa bago nilang ayos, nagpatuloy sila papunta sa guild. Pagdating sa bayan, hamarang ang isang tanga-tanggang guard at humingi ng identification. Sabi ni Sei, galing daw siya sa planetang loser kaya nawala niya ang ID niya. Dahil hindi sapat ang sweldo ng guard para tiisin ang ganitong araw, ginamitan na lang sila ng balls of truth at pareho naman nilang naipasa. Ipinakilala ng guard ang sarili bilang Claude at binalaan silang huwag lumapit sa Adventurer Guild. Nangako si Sei na hindi sila pupunta at sa susunod na minuto, diretsong pumasok sila. Pagbukas nila ng pinto, agad na naintindihan ni Sei kung bakit nagbabala si Claude. Tumambad sa kanya ang eksena na parang galing sa mababang klaseng S. Lumapit ang isang Japanese Johnny Bravo knockoff na halatang kulang sa vitamins. Nang magpakilala ito, nalaman nilang ang buong freak show na iyon ay ang mismong Guildmaster. Pagpasok pa lang nila, literal na hinato sila ng hip thrust ng Guildmaster papasok sa loob ng circus at pinilit silang pumirma sa joining contracts. Pagkatapos, tinawag niya si Eri, ang freaky babe na may malalaking plot para ipaalam ang bagong dating. Gumamit ito ng magic para magpalit sa mas desente at viewer-friendly na outfit. Nalubos namang sum-ire sa wild fan service fantasies ni Sei. Dahil receptionist siya dito at part-time plot queen, tinanong niya si Saichi kung may mahalaga ba siyang dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa guild. Napaalala tuloy kay Sei ang mga kaibigan niya, lalo na si Kazuki na gusto niyang hanapin. Pero bago pa siya makapagsalita, si Syria na mismo ang naging plot device at ginamit ang kanyang alindog para kumbinsihin si Sei na sumali na lang sa guild. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang tatlong edgy boys na punong-puno ng teenage angst. Sinubukan nilang i-recruit si Sei para sa kanilang emo boy band. Dinala nila siya palabas para ipakilala ang kanilang boss, isang lalaking halatang inaagawan ng hairline. Mukha siyang kriminal, pero pagkakita sa pretty face ni Sei, napalipad agad ang kahihiyan niya at lumabas na isa pala siyang cultured rainbow flag na gusto raw pasayahin ni Sei ang likuran niya. Dahil na-creep out si Sei, tinanggihan niya ito. Pero nag-perform pa ng dance show ang lalaki para lang maakit siya. Dahil dito, nagpanik si Sei at mabilis na tumakbo pabalik sa guild para hugasan ng mata gamit ang magandang mukha ni Eri. Doon niya sinabi kay Johnny Bravo na dapat may gawin siya laban sa mga ganitong uri ng weirdo. Tumawa lang ang Guildmaster at sinabing gusto niyang malaya ang lahat na maging sarili nila. Pagkatapos, mabilis niyang nilaipat ang usapan at ipinaliwanag na si Sei at Syria ay sasabak na sa low-rank mission sa ilalim ng A-rank proctor na si Artoria. Akala ni Sei, panibagong Rainbow Freak Show na naman ang darating. Pero muntik na siyang matulala nang makita ang proctor, a certified body na may malalaking melons. Bilang isang tunay na man of culture, napalunok siya sa ganda nito, pero agad siyang binalika ng realidad ng paalalahanan siya ni Syria na nasa tabi lang siya. Si Artoria ay isa sa pinakamagaling na adventurer, pero may matinding anger issues. Sinunggaban niya agad sa kwelyo si Sei at tinanong ang Guildmaster kung bakit sa tingin niya ay mabubuhay ang dalawang bagitong ito sa kanya. Itinuro lang ng GM ang sarili niyang mga muscles bilang sagot, at dahil dito, napapaniwala agad si Artoria at pumayag na maging proctor nila. Habang naglalakad sila pabalik, sinubukan ni Sei ang kanyang wrist aura at sinabing cute ang ngiti ni Artoria. Napablush ang tough princess na para bang na-flick ang switch niya. Sumama rin si Syria sa fan club pero kalaunan ay nagpas siyang hindi niya gustong maging third wheel kaya tinanggap niya ang trabahong mag-alaga muna ng mga bata sa simbahan. Habang silang dalawa na lang ang magkasama, tinanong ni Sei si Artoria kung bakit nagtatrabaho siya sa isang literal na circus guild gayong may hitsura siyang pang top ranking at kayang makakuha ng mas matinong trabaho. Hindi niya ito pinansin at inasikaso muna ang batang nagkagasgas ang tuhod. Biglang may bumagsak na mga lumang kahoy sa kanila at imbes na mailigtas ni Sei ang pagkakataon niyang maging knight in shining armor, nadiskubre niyang nailigtas na pala ni Artoria ang sarili. Pagkatapos nito, dinala siya ng girl boss sa isang lumang gusali na kailangan nilang give-in. Isang suntok lang ni Sei, bumagsak ang buong gusali, diretso sa kanya.
Napaiyak si Artoria, nagkaroon ng mental breakdown, at inamin na simula pagkabata ay lagi niyang nadadamay ang mga tao sa malas niya. Nagulat siya nang biglang bumangon si Sei na parang literal na nabuhay muli. Sinabi nitong na overpowered lang siya kaya hindi siya napatay ng gumuhong gusali. Pero hindi pa rin nakakawala si Sei sa galit takot emotion combo ni Artoria, kaya hinablat siyang muli sa kwelyo. Pagkatapos ng kaunting moral lesson tungkol sa pagprotekta sa sarili, namula ang mukha ni Artoria at inaming masaya siyang buhay pa si Sei, dahil may tsansa pa raw silang magkaasaran, magkabungguan, at magkakulitan ulit balang araw. Samantala, ang edgy na komandante ng hukbo ng kaharian ay nagrereklamo sa kanyang sidekick na ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong halikan o pakikipagmabutihan sa pagitan ng tao at demonyo, lalo na't ayaw niyang ang mga batang galing Earth ang bumura sa kahihiyan ng mundo. Sa kabilang banda, nalipad si Sei mula sa lakas ng impact matapos siyang mabangga ng isang calamity level na aso, habang si Artoria ay nanunood mula sa malayo, tumatawa. May isang hot na noble lady na nagtataka kung mas maganda ba ang itsura niya ngayon dahil kay Sei at sa makapangyarihan nitong face card na ikinapula rin ng pisngi niya. Pagkatapos makumpleto ang lahat ng missions, bumalik ang trio sa guild. Kinuha ni Johnny Bravo mula sa kanyang eggplant pocket ang isang supot ng coins bilang reward at sinabihang magpahinga ang kanilang magagandang muscles. Tinanong sila ni Eri kung may matutuluyan na ba sila at doon napagtanto ng dalawang tanga na hindi na sila pwedeng matulog sa sahig ng kagubatan kung saan sila walang kaayos-ayos. Doon na pumasok si Artoria at inalok silang tumira sa kanyang inn. Agad namang pumayag ang dalawang certified freeloaders. Kinabukasan, bilang practice test, iniutos ni Artoria kay Saichi at Siria na kumuha ng medicinal herb sa kagubatan. Tumakbo agad si Sei nang hindi man lang nakikinig sa instructions. Habang sumunod naman si Siria. Kalaunan, ipinakita ni Siria ang tamang herbs. Samantalang dumating si Sei na may bitbit na kaina hinalang kabute, parang kompletong noob. Katwiran niya, masyado siyang overpowered para magputol ng damo. Pero halos umihi siya sa takot nang gamitin ni Artoria ang kanyang Tendir card sa kanya. Bumalik si Sei sa kagubatan pero sadyang malas ang araw niya. Narinig niya ang usapan ng grupo ng pangit na ogres tungkol sa isang world domination plan, kaya naisip niyang sila na lang ang maging tour guide niya. Pero pagkakita pa lang sa kanya, nagpakilala agad ang mga ito bilang third-rate pawns ng Demon Lord, mga espesyalista sa cringe na flashy entrances. Natrauma si Sei at nagtangkang umalis para mailigtas ang kanyang V-card pero hindi siya nakatakas. Tinawag agad ng mga ito ang mas pangit at mas buff nilang kuya na dumating sakay ng long hardwood at ibinagsak yon sa ulo ni Sei. Ngunit tinawid siya ng plot armor at nabigyan siya ng skill na kayang sipsipin at ibalik ang attack. Sinira niya ang wood ng malaking ogre at nagtangkang lumapit sa mga alagad pero nagtakbuhan ng mga ito habang nanginginig ang pantalon. Pagbalik niya, dala na naman niya ang sandamakmak at samot-saring kulay ng damo, sabay amin na wala siyang tunay na talent maliban sa kanyang Giga Chad face card. Kinawaan siya ni Artoria at ibinigay sa kanya ang tamang herbs bilang donasyon. Pagkatapos ay lumipat sila sa susunod na mission. Samantala, sa isang SNM Heaven ng Demon Realm, binubugbog ng isang Demon Lady na may malalaking plot cannons ang tatlong ogre losers, tinatanong kung bakit sila sumuway at pumunta sa Human Realm. Ipinaliwanag nila na ginamit nila ang kabuuan ng kanilang 100% brain cells para mag-set ng teleportation traps para sa human army para diretso itong mapunta sa kastilyo ng Black Dragon God. Tuwang-tuwa ang Demon Babe sa kanilang plano, kaya ginantimpalaan niya sila ng sadistic na ngiti at isang matinding whipping session. Sa kabilang banda, naglakad sina Saichi at Siria at nakasalubong ang Captain America wannabe mula kanina, mas annoying ngayon dahil kumakanta para kay Artoria habang umaasta ring tatay niya, na nagsasabing masaya siyang may nakilala na itong lalaking makakapaluwag sa stock-up na asal nito. Hindi pinansin ni Sei at Siria ang kanyang kabaliwan at nagtungo na sa isang bukirin para manghuli ng slimes. Habang ipinapakita ni Siria na halos wala siyang muscles, hinabol naman ni Saichi ang mortal niyang kaaway, pero naglaho agad ang slime matapos makatapak sa isang magic circle. Naamoy ni Artoria na may kakaiba, kaya ginamit niya ang kanyang Sherlock skills at aksidenteng na-activate ang circle tulad ng isang tanga, dahilan para mayit silang tatlo palabas. Napadpad sila sa isang luma at pagod na kastilyo. Galit at walang utang na loob na tinanong ni Artoria kung bakit sila sumunod. Ipinaliwanag ni Sei na hindi niya hahayaang mawala ang dalawang meatballs niya nang hindi pa niya nasa Smash. Sagot naman ng babae, I don't think you have the facilities for that. Pero ngumiti rin siya at iniabot kay Sei ang isang bato, isang ancient GPS na magsasabi kung nasaan siya kung sakaling gusto siya nitong puntahan. Iilaw rin ito ng pula kapag nasa panganib siya. Tuwang-tuwa si Saichi. Pero bago pa sila makapagdiwang, tumama na naman ang malas ni Artoria at biglang sumulpot ang isang makapal na pader na naghati sa kanilang tatlo.
Habang nagmumura at sinusubukang humanap ng paraan para makabalik sa kanila, sinubukan ni Sei maging alpha at sinuntok ang pader, pero napagtanto niyang wala siyang sapat na calcium para doon. Naisip ni Syria na gamitin ang ancient GPS pero lumabas na mas useless pa ito kaysa sa suntok ni Sei. Samantala, nakikipagsabayan si Artoria sa isang Scooby-Doo-looking na kalaban. Bagamat bagbog sarado siya, ginamit niya ang kanyang ultimate weapon, ang Power of Friendship, para hatiin ito sa dalawa. Pagkatapos ay naglakad siya para hanapin ang dalawa. Sa kabilang banda, napadpad sina Saichi at Syria sa isang kaina-hinalang silid na may kaina-hinalang treasure chest. Pagkatapos ng ilang dead ends, ginamit ni Sei ang kanyang ultra-wee knowledge at hindi pinansin ang chest. Bigla itong nagkaroon ng mga paa at braso at umatake sa kanya. Gumamit si Sei ng magic circle at tinapos ang laban gamit ang isang water squirt. Bilang reward, nakakuha sila ng libro tungkol sa chest guy, isang kwento tungkol sa kung paanong matapos siyang itapon ng mga tao, naging attention seeker siya, at kahit ganun, patuloy siyang binabato ng mga tao. Dahil dito, umalis siya sa hometown niya, naging hobo, at kalaunan ay nauwi sa Dragon Castle. Naawa si Syria, habang inisa-isa naman ni Sei ang iba pang nakuha nilang items, karagdagang Nintendo cards at isang Ring of Misfortune na nagpaparami ng malas X-2, lalo niyang ikinabigo. Pinagaan ni Syria ang mood niya sa pamamagitan ng kaunting fan service habang hawak ang GPS rock na ngayon nagliliwanag ng pula. Samantala, napunta si Artoria sa Dragon's Lair dahil sa sarili niyang katangahan. Tinanong pa siya ng dragon kung andito siya para magpait at sinagot niya iyon ng kaunting dahas habang nagpa-flex ang malametal na pakpak ng halimaw. Sa kabilang panig, hawak ni Saichi at Syria ang nag-iisang brain cell nila habang nagpapanik, iniisip kung paano aabutin si Artoria na malamang patay na. Habang sinusubukan ni Sei ulit ang walang kwentang suntok niya, sinaniban na si Artoria ng dragon. Wala na siyang nagawa kaya ginamit ang kanyang final trump card, ang 8th Gate of Death. Sandali pang na-impress ang dragon sa aura niya, pero agad din siyang ibinalik sa realidad nang tabasin siya ng mirror blades. Lumipad siya na parang selfie stick, nagsisising hindi niya nakita sina Saichi at Syria sa huling sandali habang naghahanda ang dragon na i-barbecue ang kanyang meatballs. Samantala, dumating ang plot armor sa anyo ni Saichi na ginamit ang fireproof cloak para protektahan si Artoria mula sa pag-atake. Pagkakita ni Artoria na hindi pa pala siya mamamatay, tinanong niya si Syria kung paano sila nakarating doon. Naalala naman ni Syria ang Sigma Riz ni Sei, lalo na nang sa sobrang pag-aalala niya sa kalagayan ng dalaga ay nasira niya ang pader sa isang hampas. Bukod pa roon, binutas din niya ang kisame at nabasag ang tuka ng dragon, dahilan para mag-trip ang hayop na akala niya ay isang Diyos ang bumagsak mula sa itaas. Nagpapatuloy pa rin sa pag-arte bilang damsel in distress si Artoria ngayong hawak ni Saichi ang atensyon niya, pero iniwan siya nito kay Syria para subukan ng mga bagong kakayahan laban sa metallic dragon. Pero bago ang laban, nagbukas muna ang dragon ng roasting session, inaalipusta ang inferior race ni Saichi, tapos sinubukang i-barbecue ang mahina niyang katawan. Na halos ikamatay niya. Nang makita niyang seryoso ang kalaban, sinuri niya ang power level nito, mahigit 5,000, at doon niya nalaman na yari siya. Iniiwasan niya ang mga atake, pero inactivate ng dragon ang low-level Sharingan at na-stuck si Sei sa ere bago siya pinalipad gamit ang buntot. Habang bumabagsak siya sa slow-mo na parang walang gravity, nagtataka si Saichi kung bakit hindi nagwo-work ang plot armor niya laban sa final boss. Pagkatapos ay naghanda ang dragon ng dambuhalang fireball para tuluyang tapusin siya. Mabuti na lang pinaalala ni Syria kay Saichi ang water spell na ginamit niya noong unang laban nila. Kaya't kinuha ni Saichi ang kanyang murang-murang dagger at nagpaulan ng napakalaking baha, unang beses sa loob ng 1,000 taon na nabasa ang dragon. Nainis ito dahil attached na siya sa mga mikrobyo sa katawan niya. Habang sinusubukan ni Saichi umiwas sa susunod na atake, ginamit ng dragon ang long-distance glow para patigilin siya. Pero biglang nag-proc ang glow resistance sa overpowered battle skills niya. Dahil dito, nasugad niya ang dragon at ginawang parang jigsaw puzzle ang katawan nito habang umiiyak itong natalo sa tao sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng laban, tumalon si Syria kay Saichi at nagdiwang sila hanggang ma-realize nilang hindi nila alam ang daan pauwi. Nagsimula ng kabahan si Syria, pero naghanap si Saichi ng reward item. Sa halip na mapa o anumang tulong, nakakuha siya ng Dragon Ball na agad niyang kinain. Nagpa-power up ito sa kanya kaya't sinabayan pa niya ng bagong cloak dahilan para lalong humanga si Syria. Biglang lumitaw si Shipkon para bigyan siya ng DIY haircut at binati si Saichi sa pagkumpleto ng dungeon. Sa lakas ng bagong power-up, gumamit sila ng dimension portal at nakabalik. Ipinaliwanag ni Artoria na may swerte siyang -2,000
kaya lagi siyang nagdadala ng sakuna sa sarili at sa iba. Napaisip si Saichi kung kabayaran ba ng mga Diyos ang laki ng dibdib niya kapalit ng malas, at sumang-ayon pa si Syria. Pagbalik nila sa guild, nalaman nilang hinahanap sila ni Mr. Johnny Bravo on crack sa pamamagitan ng matinding training, habang si Ares naman ay nagtitipon ng impormasyon tungkol sa kanila. Doon lang na-realize ni Artoria na mahalaga pala talaga siya sa kanila kahit isa siyang walking calamity, kaya't umalis siya dahil sa hiya. Sinundan naman agad siya ni Saichi na parang male lead sa isang nakaka-cringe na rom-com habang naiwan si Syria. Samantala, ipinaalam ng mainit na Demon Queen sa mga inutil niyang tauhan na dahil sa kalokohan nila, napaslang ang itim na dragon. Nagtataka siya kung sino ang may kagagawan nito. Sa kabilang banda, ang naturang salarin ay nagkakasalubong sa merkado ng noble lady na nakilala niya noon at buo ang loob nitong gumanap bilang Cupid para sa kawawang single existence ni Artoria. Hinihiling niya kay Saichi na subukang mas mapalapit dito kung maaari. Dahil dito, ginamit ni Saichi ang third-rate GPS rock para mahanap si Artoria at nagkaroon sila ng unang date. Sinimulan ni Artoria sa pagiging damsel na naghahanap ng validation at gumana ito sa marupok na bersyon ni Sei. Sineryoso pa nito ang payo ng babae mula kanina at niyakap si Artoria mula sa likuran. Dahil sa sobrang pagod sa buhay, naantig pa si Artoria sa yakap na iyon, habang si Saichi naman ay naghahatid na ng pre-marriage speech tungkol sa kung paano niya siyang palaging poprotektahan. Habang nangyayari ito, si Syria ay tahimik na naghihintay, walang kaalam-alam sa kababalaghan ng boyfriend niyang two-timer. Nang mapagtanto ni Saichi na sobra na ang pagiging dramatic ng eksena, hindi niya mapigil ang maging cultured man at inamoy pa si Artoria. Bilang pasasalamat sa pagiging mahusay na manloloko, inilabas niya ang negative lock ring at isinuot ito sa daliri ni Artoria, ipinapaliwanag na babaligtarin nito ang malas niyang -2 milyon tungo sa 4 na milyon. Dahil sa matinding hiya, tumakbo palayo ang dalaga. Doon lang na-realize ni Saichi na baka na-recruit niya ito bilang bagong kasapi ng kanyang harem ng hotties. Si Artoria naman, habang nagtatago, ay nagtataka kung anong klaseng kondisyon sa puso ang nararamdaman niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nagtatampo ang manlolokong ito kay Syria dahil hindi siya pinapansin ni Artoria mula pa kahapon. Tinanong pa niya si Syria kung gusto ba nitong magpasaya sa kanya ngayong araw. Ngunit kailangan ni Syria pumunta sa simbahan para alagaan ang mga bata, kaya't wala nang mapagpasa si Saichi at napagpasyahang maghanap na lang ng impormasyon. Pumunta siya sa pinaka-credibleng source, si Muscle Freak. Pero imbes na impormasyon, inilabas nito ang 3 volume ng magazine tungkol sa protein shakes. Disappointed, lumipat siya kay Ice, pero inilabas naman nito ang 3 volume na libro tungkol sa Hardcore S. Dahilan para maguluhan lalo si Saichi. Sa huli, sinabi ng 2 freak sa kanya ang tungkol sa hero summoning sa Karatig Kaharian. Inilabas mula sa underwear ang isang mapa, pinapayo kay Saichi na gumamit na lang ng Royal Library kung gusto niya ng tamang impormasyon, imbes na gamitin silang encyclopedia. Samantala, ang inutil na hari ng kaharian ay nagkakandara pa dahil papalapit na ang muling pagkabuhay ng Demon Lord. Tinanong niya ang kanyang kasuklam-suklam na tagapayo kung paano nila mailigtas ang sarili kung hindi kayang lumaban ng mga summoning victims nila. Nagmungkahi ang tagapayo na ipadala ang mga iyon sa Magic Academy ng kabilang kaharian bilang exchange students at gamitin ang 17th century tech nila para alapinin at kontrolin ang mga ito. Sa kabilang panig, nagsisimulang makilala ni Saichi ang politika ng Ice Skyland at na-figure out niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang history books dahil inilalarawan nilang puro anghel ang mga tao at puro demonyo ang mga demon. Dahil dito, tinanggihan niya ang pagiging historian at nagtungo na lang sa mga librong pang-magic. Kinabukasan niya ganoon kabilis natutunan ng lahat at napagtanto ang masaklap na katotohanan, ang pagiging pinakamalakas. Habang si Syria ay mas natutuwa pa sa mga bata kaysa kay Saichi, nakita naman ng cheater ang isang cute na batang babae na may animal ears at natuklasan niyang may hilig pala siya sa mga chimera. Isa pala itong artist na nagbebenta ng mga obra maestrang halagang baryang-barya dahil sa sobrang baba ng tingin niya sa sarili. Bilang likas na galante, bumili si Saichi ng isang painting ng Chimera Girl na lubos nitong ipinagpasalamat. Pagkatapos nito, sinundan niya ang matamis na amoy ng pagkain patungo sa isang fancy at lihim na kafe. Umaasa siyang makakakita siya ng kung anong S. Doon niya ibinunyag ang malaking balita, ngunit nagdadalawang isip si Artoria kung may saysay ba ang nararamdaman niya para kay Sei kung may Syria na ito. Paalala ng kaibigan niya, Reyna siya, at binigyan siya ni Sai ng Ring of Eternal Love, kaya dapat tigilan na niya ang pagiging duwag. Sa kabilang banda, nagpapakasarap si Saichi sa pagkain sa kafe habang ipinapakilala ng isa sa 2 matanda ang sarili bilang Rans. Walang konsepto ng privacy si Sei at ibinirit agad na two-timing siya sa 2 hotties.
Doon niya nalaman ang katotohanan sa kahariang ito kapag nagbigay ang lalaki ng singsing sa babae, simbolo iyon ng pangako ng eternal love. At kapag umatras siya gamit ang linya na deserve mo ng mas mabuti, puputulan di umano ng batas ang kalahati ng pag-aari niya. Doon napagtanto ni Saichi kung gaano siya kabordel sa ginagawa niya kay Siriya. Pinayuhan siya ni Ran sa pakasalan ng dalawa at kung hindi kaya, magpakatapat na lang at tumigil sa pag-asta na parang bata. Pagkatapos nito, umalis si Saichi dala ang bagong lakas ng loob. Sumando naman kay Rance ang pinakamalakas na sundalo ng kaharian, palihim na nagpapakitang may mataas pala itong posisyon. Habang si Saichi ay pinipiga ang utak sa kung paano aamin kay Siriya at kalimutan ang pantasyang clapping art Orient Tan Peaches, napadpad siya sa simbahan. Papasok na sana siya nang biglang dumating si Art Oria at hinalikan siya bago pa niya maipaliwanag na walang ibig sabihin ng singsing na ibinigay niya. Alam pala ni Art Oria na awa lang ang rason sa likod noon. Ngunit handa pa rin siyang talikuran si Siriya kapalit ng isang tikim kay Saichi. Nagpupumigla si Saichi na tanggihan siya, lalo na nang gamitin ni Art Oria ang linyang hindi ba ako sapat. At sa gitna ng kaguluhan sa utak niya, naisip niya kung bakit kailangan pa niyang pumili kung pwede naman palang dalawa. Sakto namang dumating si Siriya, ang literal na bangungot niya, at nagtanong kung ano ang ginagawa ng dalawa sa harap mismo ng simbahan. Nagmukha tuloy low-budget cartoon si Saichi habang naghahanap ng dahilan. Ngunit sinabi ni Siriya na tanggapin niya ang nararamdaman ni Art Oria. Nagulat si Saichi sa plot twist na ito hanggang ipinaliwanag ni Siriya na natural lang na magtipon ng mga babae sa malalakas na lalaki at dahil bihira ang malakas, handa siyang makipag-share balang araw. Pagkatapos umiyak ng luha ng tuwa sa katalinuhan ni Siriya. Walang kahihiyan niyang binalikan si Art Oria at sinuklian ang halik nito, sabay pangako na hindi niya pagsisisihan ang araw na iyon. Pagbalik nila, binati siya ng lahat ng kaibigan niya sa pagiging Chad na sabay nakascore sa dalawang magaganda habang wala pang ang nagti-text back sa iba. Kinabukasan, naging inosenteng biktima sina Kuchi at Siriya ng R18 plot thrust session ng Guildmaster habang kumakain sila ng almusal, panay sus ang tunog nito habang nagsisilbi. Nang nagreklamo si Saichi, inilabas ng Guildmaster ang isang address mula sa kanyang alkansya at sinabing lumabas naman siya at kumuha ng kabayo para may gawin siyang matinong bagay. Sumunod siya sa payo at dinala ang mabahong papel sa nakasaad na address. Doon niya na-realize na kailangan niya pala ng pangatlong alaga dahil yung dalawa niyang kasama ay halos nagughost na sa kanya. Pagpasok niya sa kamalig, tinanong agad siya ng tindero kung gusto ba niyang kumuha ng kabayo para sa nalalapit na Royal Cup, isang karerang pon ng iba't ibang horror creatures na walang rules pero malalaking premyo ang nakataya. Wala namang ideya si Saichi tungkol dito, pero nagpatuloy ang tindero sa pagyayabang na ang mga dragon horses niya ang pinakasikat sa karera, habang karamihan ng binibenta niya ay yung mga paper cutouts na gamit niya sa panloloko. May isa rin dong simule, isang asnong may mataas na pride na ayaw magpaamo. Nang subukan siyang hawakan ng merchant, sinipa niya ito ng malakas. Napatigil si Saichi, at bigla na naman siyang nagkaroon ng bagong skill, donkey language. Naintindihan niya ang lahat ng sinasabi ng asno, kaya mas lalo niyang nakita kung gaano kalaki ang ulo nito para sa isang hayop na naka-standby sa isang mabahong third-rate na kamalig. Nang malaman ng asno na naiintindihan siya ni Saichi, tinawag niya ito papunta sa kulungan niya at nagpakita ng mas matapang na asal. Sinubukan pa niyang saktan si Saichi, pero nahawakan siya nito sa mga paa at tinaas sa ere. Doon lang siya natauhan. Sa huli, lumuhad ang asno at kinilala si Saichi bilang amo niya. Narealize ni Saichi na kahit ang mga asno ay hindi ligtas sa impluensya niya, kaya pumayag siyang bilhin ito. Pagkagising ng shopkeeper, sinubukan pa nitong sermonan ng asno ngunit sinipa ulit ito ng malakas. Dinala na ni Saichi ang asno papuntang bayan at nagpakilala ito bilang lulon. Naglibot sila at tumikim ng iba't ibang pagkain. Kaya napaisip si Lulon kung sino talaga si Saichi. Habang nagpapasalamat siya, nakita nila si Mai, yung half-breed na dalagang una nilang nakilala, na pinapagalitan ng isang lalaki. Pinipilit siya nitong sumali sa isang art competition imbes na hayaan masayang ang talento niya. Sumingit si Saichi at kinilala agad siya ni Mai bilang lalaking tumulong sa kanya at nagligtas sa maliit niyang negosyo. Nang marinig ito ng lalaki, sinubukan niyang ibenta kay Saichi ang isa sa abstract paintings niya na mukhang simpleng triangle. Tumanggi si Saichi. Nagpakilala pa ang lalaki bilang Nobleman Clay, ang art prodigy, pero hindi ito umubra. Patuloy pa ring tumatanggi si Mai na lumabas sa comfort zone niya, kaya sinabi ni Saichi na siya na ang sasali sa Royal Cup. Kapag nanalo siya, kailangan ding sumali si Mai sa art competition. Pumayag si Mai. Nang marinig naman ni Lulo na ang fifth prize ay ang pinakamasarap na isda sa buong mundo, nagpas siyang gagawin niya ang lahat para makuha ang ikalimang pwesto. Dumating ng araw ng karera.
Lumabas si Lorna, isa sa Valkyries ng kaharian, at inanunsyo ang mga premyo. Ang second place ay ang mga larawan ng kanilang captain, at ang first place ay isang buong araw kasama ang Valkyries. Nagulat sina Saichi at Lulon at nagpasya silang iwasan ang mga premyong ito. Habang nanonood si Siren mula sa mezzanine, nagsimula ang karera. Malakas ang simula ni Lulon at nanguna siya agad, ngunit ilang sandali lang ay nanghina siya at nawalan ng lakas. Lumabas na ang totoo, hindi nag-almusal si Lulon dahil balak niyang lamonin ang premyong isda pag nanalo siya sa karera. Pero dahil sa sobrang gutom, hindi na siya makalakad. Napabuntong hinga si Saichi at nilabas ang kanyang ultimate weapon, ang Evolution Fruit, at inutusan ng tanga niyang alaga na kumain. Samantala, yung mga taong naloko sa pagbili ng paper cutouts ay agad nag-forfeit sa karera. Habang yung iba ay literal na naghihilahan para lang manatili sa unahan. Isa sa mga profesional na kalahok ay isang MILF na may napakalaking cannon sa tumawag ng mga Holy Spirits at ang masungit nilang boss para kontrolin ang iba pang kalahok. Umubra ito hanggang sa dumating sina Saichi at Lulon na parang naka-steroid dahil sa epekto ng prutas. Tinapos nila ang mga mahihinang minion sa isang iglap at nang mag-activate si Lulon ng parang Super Saiyan mode, sinipa niya ang mas malaking kalaban at tinapos agad bago bumalik sa karera. Nang makita ng ibang kalahok kung gaano sila dehado, kusa na silang nag-forfeit. Dahil dito, aksidenteng nakuha ni Saichi at Lulon ang first place na lalo lang nilang ikinainis. Dahil sa pagkapanalo, sina Art Oria at Saria ay umangat mula Basic Simp tungo sa Ultra Simp at si May naman ay nagpasyang sumali na rin sa painting competition. Kalaunan, habang kinocomfort ni Saichi si Lulon na umiiyak, bigla siyang naging bola ng liwanag. Pagpasok ni Saria at Art Oria sa kwarto, nadatnan nila si Saichi na may kayakap na sobrang hot na babae na hindi pa nila nakikita. Ang mas nakakagulat, ang babae ay tumatawag sa kanya ng master at yumayakap pa ng walang hiya, dahilan para magdugo ang ilong ni Saichi. Nag-crack ng kamao si Art Oria, inisip na may bago na namang dinadagdag si Saichi sa harem kahit na para rin siyang side chick. Hindi siya nakinig sa paliwanag at binugbog muna si Saichi. Habang nagpapagaling, ipinaliwanag ni Saichi na si Lulon ng babaeng iyon matapos niyang pakainin ng Evolution Fruit. Tinawag itong kalokohan ni Art Oria, pero pinatunayan ni Saria na totoo ito na mag-transform siya sa Pink Shrek form niya. Noon lang na-realize ni Art Oria na nakikipagrelasyon siya sa pinakamalupit at pinaka-weird na lalaki sa planeta. Dahil in love pa rin siya, hinailan niya si Lulon papunta sa pinakamalapit na thrift store at binihisan ito para takpan ang mga ayon sa kanya dapat itago. Binola naman ni Saichi si Art Oria at sinabing maganda ang taste niya kahit ang pinasuot niya ay mga damit na dalawang size na mas maliit sa katawan ng babae. Hindi pa sila tapos mag-usap nang biglang bumukas ang pinto at dalawang magagandang babae ang pumasok. Isa si Lorna mula sa Royal Games at ang isa ay nagpakilala bilang si Claudia mula sa King's personal na Hottie Division. Inutos niya kay Saichi na iabot ang mga kamay niya. Akala ni Saichi engagement na naman, pero ikanadi na siya nito at hinayla palayo para sa isang sadyang kaina hinalang pakay. Samantala, pumasok si Leia, ang demon goddess ng plot sa isang silid na puno ng mga kakaibang nilalang na pinagalitan siya sa pagiging late. Hindi niya sila pinansin. Mga profesional silang tagapagbaling ng atensyon ng Demon Lord Circus habang hinihintay si Lucia, ang anak ng Demon Lord, na siyang may pakay. Pagdating ni Lucia kasama si Craze, isang mabahong matabang nilalang kasama ang pinakapangit na sidekick, ipinaliwanag niya na tinipon niya ang mga general ng Demon Lord's Army upang sabihin na siya at ang hari ng kaharian ni Saichi ay nagbabalak bumuo ng alyansa. Napaigting ang tensyon sa silid hanggang sa magsalita si Leia at ibinunyag na ilang araw na ang nakalipas ay sinubukan niyang tawagin ang Black Dragon Soul, ngunit nalaman niyang pinatay ito ng mag-isa at patas na labanan ng isang tao. Si Saichi. Kahit ma-promote pa si Saichi bilang troublemaker, ayaw pa ring maniwala ni Craze sa sinabi ni Lucia. Nagwala siya, sinasabing ang mga tao rin mismo ang Samira sa ama niya noon. Hanggang sa ang tanging matinong miyembro ng grupo ng mga Hangul ang binalaan siyang tumahimik kung ayaw niyang mamatay nang wala sa oras. Sumunod dito, pati ang Deal Demon at ang magandang femboy ay nakisabay at pinaalalahanan siyang huwag kailanman bastyusan ng prinsesa ng kanilang ama. Sa huli, tumakbo si Craze na parang hayop na nakasingit ang buntot sa pagitan ng mga binti habang ang lahat ay sumumpa ng katapatan kay Lucia. Lumabas na ang totoo, si Craze ay isang traidor na nagnanais magdulot ng kapahamakan sa mga demonyo mismo. Sa kabilang banda, pinaalalahanan ni Lorna ang yamot na Saichi na dahil nanalo siya sa first prize sa Royal Games, kailangan niyang ilaan ang buong araw sa Valkyries. Tinanggal ni Claudia ang posas niya at ipinakilala ang pinakamainit sa lahat. Si Luis, na para bang may kasamang pag-ulan ng bulaklak sa bawat paglakad.
Nagsimula nang tumakbo ang imahinasyon ni Saichi, ngunit bumalik siya sa realidad nang makita niyang tinamba ni Luis ang maraming sundalo sa isang iglap, dahilan para manginig siya. Nang akala niya'y magandang araw ito para sa kanya, lumapit si Luis para bumati. Ngunit sa halip na kamay, espada ang iniabot niya at niyaya siyang makipag-spar. Kahit malino na ayaw ni Saichi, wala na siyang nagawa. Samantala, sina Kazuki at ang grupo niyang mukhang siraulo ay nang abala kay Beatrice sa bagong academy dahil gusto nilang umeksena, pero binago lang ni Bea ang mga mukha nila at ginawa niyang malinaw na kahit ang enemies to friends rope ay walang epekto sa kanya. Sa Royal Palace naman, tila na-excite si Luis habang patuloy na naiilaga ni Saichi ang bawat slash niya na parang laro lang ito. Nang wala nang tumatalab, ginamit na niya ang trump card niya, ang ultimate charm at isang napakabilis na sipa. Pero kusa itong na-dodge ni Saichi dahil bigla siyang nag-acquire ng panibagong skill. Nawalan si Luis ng espada sa harap ng isang hindi naman ganoong kalaking babero. Nabigla ang lahat ng babae at hindi maintindihan ang nangyari, at maging si Saichi ay hindi makapaniwala. Biglang lumuhad si Luis at nakiusap na isama siya sa tinatawag nilang hot girl harem niya. Ngunit bago pa siya makasagot, hinayla siya ni Claudia para sa isang therapy session. Samantala, isang maliit pero mapanganib na nilalang ang palihim na nagsusunod sa hari ng kaharian. May hawak na patalim. Ikinwento naman ni Claudia ang trahedyang pinagmula ni Luis, ipinanganak sa mayamang pamilya, lamaking napakalakas, at sa kabila nito'y tila siya pa ang nagiging biktima sa mata ng iba. Pumasok si Luis kasama ang kanyang mga halaman at ipinaliwanag na wala pang nakapantay sa lakas niya maliban sa misteryosong Black Paladin hanggang kay Saichi. Inamin niyang hindi niya gusto ang maghubad ng armor ng kalalakihan o ituring na parang idol, at nagpasalamat siya kay Saichi sa pag-alis ng kanyang kalungkutan. Umiyak si Claudia sa tuwa, niyakap siya ni Luis habang may luha sa mata, at napanood ni Saichi ang pangyayaring tila pumapasok na sa GL route. Eksaktong sandaling iyon, sumigaw ang maid ng hari. Sinundan ni Saichi ang mga Valkyries para malaman ang nangyari, pero sinabi nila na isa lang siyang outsider na walang karapatang makialam sa royal affairs. Doon niya napaisip kung ano ang silbi ng lahat ng tinatawag nilang God-sent savior na sinasabit sa pangalan niya. Habang papunta na ang lahat sa silid ng hari para siguraduhing ligtas siya, tumanggi si Saichi na umalis. Ginamit niya ang portable X-ray vision niya para makita kung ano ang nangyari, at natuklasan niyang yung maliit na nilalang kanina ang mismo ring assassin na nagtangkang pumatay sa hari. Ayon sa God Eyes niya, ang pangalan nito ay Oliga, isang inaliping unal living machine, at papalapit ito sa kanya ng kidlat ang bilis. Naghintay si Saichi sa pwesto, at pagdating ni Oliga ay tinukso niya ito para makuha ang atensyon. Ang sagot nito ay dalawang kanay. Ginamit ni Saichi ang ninja skills niya para saluhin ang mga ito at pinuri pa ang galing ni Oliga, ngunit biglang nag-auto-activate ang defense skill niya at ibinalik ang mga kutsilyo pabalik. Napin si Oliga sa dingding. At pagkalabas niya sa balabal, lumitaw ang cute niyang cat ears bago ito sumugod at walang isipang iwinasiwas ang mga blades kay Saichi. Sa una, iniilagan lang ni Saichi ang bawat atake, pero nang mapagod sa habulan, tinuluyan niya itong patulugin. Naisip niyang bakit isang batang ganyan ang nabigyan ng trabahong pang-adulto. Pagbalik ni Luis kasama ang grupo ng mga magaganda niyang kasamahan, hindi sila makapaniwala na si Oliga ang assassin. Kaya kinuha ni Lorna ang responsibilidad para interogahan ito. Nagmayabang pa si Claudia na siya lang sa buong kaharian ang nakapag-master ng 3 volume ng AISS-S&M series at naitest na niya ang lahat ng technique sa mga muscle freaks ng palasyo. Habang pinipilit ni Saichi alisin sa utak ang mga nakakatromang imaheng naisip niya, tinanong siya ni Claudia kung bakit nandito pa siya. Sagot niya, nag-aalala lang siya sa hari na tinamaan ng isang bata. Ipinaliwanag ni Luis na gumamit si Oliga ng cursed knife, kaya nahulog ang hari sa coma na hindi kayang gamutin ng kahit anong magic. Napaisip si Saichi kung kaya pampaandarin ng plot armor niya ang sitwasyon. Pinuntahan niya ang hari sa kwarto nito at nadiskubre niyang si Rance pala ang hari mula pa noong una. Napansin din niya ang kakaibang pattern na nabubuo sa kanyang braso at iniisip kung paano ito aayusin. Biglang dumating ang pinakasosyal na lalaki sa kwento. May suot na mukhang Walmart cosplay at pangit na hair dye. Ipinakilala ni Luis ito bilang kapatid niya, si Florio. Inamin ni Florio na halos wala siyang nagawa bilang doktor para gamutin ang hari, kaya kailangan niya ang God-tier plot armor ni Saichi para hindi mawala ang lisensya niya. Pagkatapos siyang pakiusapan ng lahat, masyadong nagtiwala si Saichi sa kakayahan niya at sinubukang gumawa ng magic spell mula sa wala. Sa gitna ng proseso, na-realize niyang masyado siyang bobo para bumuo ng kahit ano maliban sa sariling kapahamakan. Pero kahit ganoon, gumana pa rin ang milagro habang nagcha-chant siya ng kung ano-anong budo at kumikilos ng daliri, nabuo ang neutralizing magic at lalo pang lumaki ang god complex niya.
Pagkagising ni Rance, agad niyang nakilala si Saichi at gustong magpasalamat pero hinaronggan siya ni na Luis at ng iba pang babae at halos mag-dive sila kay Saichi. Maya-maya, tinanong ni Rance kung anong gantimpala ang gusto niya pero sinabi ni Saichi na kailangan pa niya pag-isipan. Kinagabihan, naligo silang dalawa sa hot bath na parang magkumpare. Nag-open up si Rance tungkol sa pangarap niya, ang magtayo ng pampublikong paliguan sa buong bansa upang ang mga babae ay makapagpahinga, at ang mga cultured men tulad nila ay masiyahan sa masasayang tunog ng mga ito. Samantala, hinuhugasan naman ni Lorna ang sensitibong likod ni Luis na umiiyak habang naglalabas ng kahina-hinalang ungol at nanginginig sa tuwa dahil sa skincare routine nito. Lalo pang nag-fangirl ang lahat kay Saichi at kung gaano siya kagaling dahil imbes na humingi ng ginto bilang reward, ang hiningi niya lang ay ang sanayin siya sa kastilyo. Samantala, ang harem na halos nakalimutan na niya ay nagre-relax sa isa na namang bathhouse. Dito, muling sumipa ang selos ni Artoria dahil iniisip niyang baka may ibang babae si Saichi. Kahit halatang siya mismo ang may sobrang taas ng tingin sa sarili. Si Syria naman ay walang nakikitang problema sa pagdami ng harem dahil iniisip niyang natural ito sa isang tulad ni Saichi. Habang ganoon ang iniisip nila, abala naman si Saichi sa pakikinig kay Rance habang ibinabahagi nito ang pangarap na magkasundo ang mga tao at demonyo at magkaroon ng public baths para sa lahat. Sa kabilang banda, binisita ni Zakia, ang army general, ang hari at ang salamangkero nito. Tinanong niya kung saan dinala ang mga summoned heroes. Sagot ng hari, tinransport niya ang mga ito sa Magic Academy para matuto ng totoong kakayahan. Hindi ito nagustuhan ni Zakia, ngunit bago siya makapagsalita, isang palaso ang dumaan sa bintana at tinangkang tamaan ang hari. Pinawalang bisa ito ng hari kagad. Sa halip na magpasalamat, inutusan pa nila si Zakia na habulin ang salarin, kaya sumunod ito. Samantala, dumating na rin ang harem sa bagong tinutuluyan ni Saichi. Mabilis na nagsinungaling si Artoria at sinabing si Syria raw ang nag-aalala sa loyalty ni Saichi at nagtatanong kung kaninong babae siya nakikipaglapit. Agad itong itinanggi ni Syria. Dumating si Luis at tumakbo kay Saichi, dahilan para muntikan ng sumabog ang galit ni Artoria. Nang makilala niya kung sino si Luis, saka siya kumalma. Pagkaraan, napahanga si Florio kay Syria. Nagtaka siya kung paano nakuha ni Saichi ang ganitong kagandang asawa, lalo nang malaman niyang may girlfriend pa ito at may babaeng alipin din. Mula roon, ginawa niyang tagapayo sa pag-ibig si Saichi at nangakong susundin ang lahat ng payo nito. Sa kabilang dako, sinuot ni Lorna ang bodysuit niya at kinuha ang letigo para interogahin si Olga, nagising na. Nang hindi gumana ang anumang paraan, ginamit niya ang ultimate secret move niya, isang pork cutlet bowl. Kumain siya ng unang subo habang pinipigilan ni Olga ang paglalaway. Nangako siyang bibigyan nito ng kagat kung magsasalita ito. Ngunit pumasok si Saichi at napatigil ang buong eksena. Tinawag niyang barbaric si Lorna dahil hindi niya pinapakain ang assassin, hindi alintana na muntik nang mapahamak ang hari. Sumunod si Luis at sinabing hindi makakakain si Lorna ngayong gabi. Sa huli, sina Saichi at Luis ang nagpakain kay Olga dahil gusto ni Saichi matawag siyang big brother ng batang iyon. Pagkatapos kumain, ipinaliwanag ni Luis na ang kwelyo ni Olga ay may binding spell na nagpapasunod sa kanya sa sinumang may hawak nito. Tinanong ni Saichi kung bakit hindi na lang nila ito tanggalin. Only for Olga to grab the collar and shock him with some lightning-style attacks. Samantala, ang hideous duo ay nagbabalak na ipapatay si Aliga matapos malaman na pumalpak siya sa assassination mission. Sa ibang lugar, habang umiindayog ang espada ni Zakia, naaalala niya ang naging engkwentro niya kagabi sa assassin ng pangit na hari. Lumabas na isa pala itong punit na Romeo na ang Juliet ay pinatay ng mga sundalo ng kaharian dahil isa siyang demonyo. Tinanong nito kung bakit ang isang lalaking tulad ni Zakia ay naglilingkod sa isang kasing sagwa ng hari at kung pera lang ba ang dahilan. Nang marinig ito, inilabas ni Zakia ang bago at mamahaling espada na binili niya mula sa bonus noong nakaraang buwan at sumugod sa mayabang na kalaban, habang hindi pa rin mawala sa isip ang imahe kung paano siguro nito tinikman ang Demon Girl. Sa huli, tumakbo palayo ang lalaki habang si Zakia ay abala pa rin sa sarili niyang imahinasyon, at ngayon ay napapaisip kung bakit nga ba siya naglilingkod sa isang ganitong klaseng hari. Pagbalik sa Royal Palace, pilit sinusubukan ni Seiichi na mag-manifest ng isa pang spell para tanggalin ang kwelyo ni Olga. Pero ang tanging pumapasok sa utak niyang walang laman ay ang imahe ng presidente ng Amerika tuwing naririnig niya ang salitang free. Sa gulat ng lahat, gumana ang manifestation at lumabas ang lalaking may pinakamasamang bigete sa kasaysayan, diretsyong parang galing sa magazine. Plot armor man o hindi, tinanggal niya ang kwelyo ni Olga at napaiyak ito nang malamang malaya na siya. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya na-comfort ng malambot na dibdib ni Syria. Nang makapagsalita na si Olga ng malaya,
Sinimulan niya ang malungkot niyang kwento bilang isang side character. Nagsimula ang lahat ng ipinanganak siyang may maling genes at kinulong sa isang piitan kasama ng iba pang beast folk. Kinuha ang kanyang ina para sa character development at siya naman ay pilit ginawang assassin. Mula roon, nanatili siyang parang baliw na pumapatay sa loob ng maraming taon, walang nararamdamang konsensya. At kahit nagsimula na ang kanyang redemption arc, pakiramdam niya ay madyugo pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi ito pinansin ni Sei at agad na kinuha ang pagkakataon para hawakan ang kamay niya at ipanukala na tawagin siya nitong kuya mula ngayon. Pumayag naman ang naris na babae na hindi niya alam kung saan haantong. Para mas kumpleto pa ang lahat, sumingit si Sarah at nagtanong kung maaari siyang sumali sa kanilang harem, at agad pumayag si Sei matapos siguraduhin na hindi sila ikukulong ng hari dahil sa pag-adopt sa kanya. Samantala, ang mga kontrabida ay nag-e-ensayo ng kanilang masasamang tawa at nagbi-video call gamit ang kanilang sinaunang webcam, sabik na ibalita kung paano nila sisirain ang bayan ni Sei gamit ang marami pang malalakas na nilalang. Sa kabilang banda, habang nag-e-ensayo sina Seiichi at ang grupo sa kanilang circus skills. Lalo na sa chakra control, lumapit si Luis dala ang portable greenhouse niya. Tinanong niya si Sei kung mananatili ito para alagaan ng hari habang siya at ang Valkyries ay aalis. Akala ni Sei ay bakasyon ang pupuntahan nila, pero lumabas na isang makapangyarihang demon army ang papalapit sa border ng bansa at tinawag sila ng dati niyang mentor, ang Black Paladin. Nakahinga ng maluwag si Sei nang malamang hindi niya mamimiss ang beach episode, kaya pumayag siyang maging bodyguard ng hari habang wala sila. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa pinakamainit na girl gang sa kasaysayan habang papunta ang mga ito para durugin ang mga halimaw. Kinabukasan, naging libreng guro ni Sei si Florio at tinuruan siya kung paano kontrolin ang napakasobra niyang magic. Gusto kasi ni Sei na magkaroon ng control skill para medyo bumaba ang pagiging sobrang lakas niya, pero hindi umubra ang taktika at nahirapan pa rin siya dahil sa pagiging overpowered. Saktong dumating ang freak duo bilang anti-depression pill niya. Kasama ang isang Gandalf wannabe na nagngangalang Barnabas. Hindi matanggap ni Florio bilang chairman ng fan club ng matandang ito na hindi kilala ni Sei ang world-class legend na iyon. Agad niyang inilabas ang mga fanbook na binili niya gamit ang buong ipon niya at nagtanong kung maaari itong pirmahan. Doon lang na-realize ng matanda na nakalimutan na niya kung paano pumirma. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo para batiin si Rance na mukha ngayong Sailor Moon Princess sa bago niyang damit. Ipinakita rin ni Johnny Bravo ang eggplant na inalagaan niya ng buong puso bilang pagbati sa kaibigan. Ang cultured na hari ay humanga naman sa kanyang muscles habang si Eri ay naglabas ng isa na namang kaina-hinalang kagamitan bilang respeto. Si Seiichi naman ay napapahawak sa mukha dahil sa sobrang kahihiyan, na para bang hindi siya ang may mga ginagawang hindi dapat malaman ng iba. Nang lumapit si Barnabas upang magbigay galang, agad lumuhad si Rance at humiling na bigyan ang dating guro ng komportableng upuan. Pero muling dumating si Eri dala ang isa sa mga kakaibang laruan niya at nagkagulo na naman si Seiichi. Sa kabaligtaran, mukhang nag-e-enjoy ang matandang cultured. Matapos ang ilang minuto ng kanilang nakakatawa at kadudadod ang antics at fan service, saka pa lang sila tumalon sa totoong paksa. Ang problema sa academy ng matanda. Lumalabas na sina Kazuki at ang grupo niya ay patuloy pa ring inaapi dahil sa isang malaking bullying scheme. Bukod pa roon, nag-aalala si Barnabas kung bakit sunod-sunod ang gulo simula noong masummon ang mga tinatawag na heroes na ito. Napatigil sila nang pumasok ang isang sundalong nagbalita na may paparating na mahigit 5,000 halimaw patungo sa kabisera, dahilan para mapang-angga silang lahat. Samantala, nakarating sina Luis at ang girl gang sa Black Paladin na mas mukha pang transformer kaysa magician para harapin ang walang katapusang siksik na hukbo ng mga halimaw gamit ang kanilang RZ at plot armor. Balik naman sa kabisera, habang naghahanda ang guild sa pagharap sa mga halimaw, ipinakita ni Saria ang payat niyang mga braso, bagay na nagpaisip kay Sei kung paano ito lalaban gamit ang ganoong kapayatan. Si Lulun, bilang tunay na reyna ng katakawan, ay nag-aalala na baka mamatay siya kapag nasira ang kabisera at wala na siyang makakain. Sa kabilang banda, mas inuna ni Oliga ang personal niyang misyon at tinanong si Seiichi kung hahaplasan nito ang ulo niya kapag siya ang pinakamaraming napatay na halimaw. Naisip ni Sei kung bakit parang natutupad bigla ang lahat ng pantasya niya, pero pinaalalahanan niya muna ito na mag-ingat dahil hindi niya mahahaplos ang ulo nito kung wala na itong ulo. Ang ibang weirdo sa guild ay nagplano ng gamitin ang kanilang malalaking dibdib, mga spiky ball, at maging ang makakapal nilang saging para lumaban. Samantala, ang mga rainbow freak naman ay magtatapon lang ng RZ. Pagkatapos ng ilang pasikat na pagpapakilala, tumalon si Johnny Bravo diretso sa grupo ng halimaw dala ang katawan niyang punong-puno ng protein armor at sinimulang bugbugin ang mga demonyo.
Si Eri naman ay pinahiya ang mga masakas na halimaw at hinagupit ang mga ito hanggang maging parang bite-sized na piraso. Samantala, ginamit ng Banana Man ang ikatlong paa niya para magpakawala ng mga missile laban sa kalaban. Huling sumabak ang Rainbow Boy Band gamit ang kanilang chakra-infused fists para pasabugin ang mga itim na butas ng demonyo na nagdulot ng halong gulat at pagkadiri sa mga nanunood. Habang sumusulong ang guild sa pag-exterminate, lumitaw ang isang SS rank na dambuhalang leon. Agad itong pinatumba ng classy assassin turned butler sa isang eleganteng slash, dahilan para mamangha sina Sei at ang matandang babae. Samantala, ginamit ni Saria ang kanyang gorilla fists para risan ang ilang kasing laki rin ng gorilla na halimaw at durugin ang mga ito. Si Artoria naman ay naglabas ng inner Elsa niya, nagyelo ang isa sa mga halimaw at pinulbos ito, bagay na mas nagpa-impress kay Barnabas kaysa kay Sei. Dito na-inspire ang matanda na magpakitang gilas ng sarili niyang bad boy moves, at nagpaulan siya ng malalakas na magic explosion at nagpalitaw ng tornado para pumatay ng mas maraming demonyo kaysa sa lahat. Pero bago pa sila tuluyang magdiwang, lumabas ang balitang may isa pang wave ng kalaban na paparating, mas malakas, mas marami, at puno ng S-rank plus monsters na siguradong dudurog sa kanila. Dahil dito, naisip ni Sei na gamitin ang malawak niyang set ng hacks para ay pakitang siya ang MC. Sinubukan niyang gumawa ng bagong spell na kayang magpa-disperse sa lahat ng kalaban habang ligtas ang lahat ng kasama niya. Nag-summon siya ng Statue of Liberty at tinimplahan ito ng kidlat. Pero bigo ang plot armor niya sa unang subok, napaluhod siya matapos magyabang nagagawa siya ng panibagong classic spell at nauwi lang siya sa panggagago sa sarili niya. Pero bago tuluyang maubos ang pag-asa niya, nagpa siya ang Gods of Plot Twist na kawan siya, nag-evolve ang estatwa at naging Thor. Nagbagsak ng mga lintik sa lahat ng halimaw at ginawang parang inihaw ang kabuuan ng hukbo. Habang nagdiriwang ang lahat sa panalo, nakakuha si Sei ng panibagong mahabang listahan ng skills at muling tinamaan ng trauma sa pagiging sobrang lakas hanggang lumapit si Oliga na may cute na cat ears at humiling ng headpat. Agad nagaman ang loob niya. Pero sumulpot ang mabahong matanda, nag-transform sa malaloli na anyo at nakiusap din ng headpat dahilan para magkaroon si Sei ng bagong habang buhay na trauma. Nang mapagtanto ni Barnabas na wala talagang hilig si Sei sa ganong klase, ibinalik niya sa closet ang tunay niyang anyo at nagtanong kung gusto nitong maging guro sa Magic Academy. Tinanggihan siya ni Sei at ipinaliwanag na hindi niya maiwan ang kanyang mainit na harem para sa isang mababang sweldo sa corporate na trabaho. Alam ni Barnabas kung saan siya tatama, kaya ginamit niya ang imahinasyon ni Sei, pinapaisip niya kung paano magiging hot schoolgirl si Saria sa roleplay, si Artoria bilang strict headmistress, si Lulun bilang acrobatic champion na marunong manakit, at si Oliga bilang cute maid, eksaktong mga karakter na pinapangarap niya. Hindi na niya yun kayang tanggihan, kaya agad siyang pumayag. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang hangin, at bilang hari ng Riz, pinagbigyan niya ang bawat miyembro ng harem niya ng kani-kanilang day-ong date. Si Lulu nang nagdala sa kanya sa food spree. Si Artoria naman, sa wakas, nagsuot na ng disenteng damit para matapos ang walang katapusang fan service. Pagdating ng turn ni Saria, umaasa si Seiichi na makakakuha na siya ng pagkakataong makasolo ito, pero isinama nito si Oliga, na agad naging hadlang sa inaasahan niya. Pero hindi naman ito ininda ni Sei dahil para sa kanya, mas masaya ang dalawa kaysa isa. Nang tuluyan ng maiwan silang dalawa, nagpasalamat si Sei kay Saria sa pagpapahintulot nitong makasama niya ang iba pang babae at sinabing mahal niya ito. Naantig si Saria at napaluha. Naglapit sila para sa isang halik. Pero biglang sumingit na naman ang third wheel at sinabi kay Sei na isa siyang masamang boyfriend. Maya-maya, dumalo siya sa isang painting competition kasama ang lahat ng hotties niya kung saan ipinakita ni Saria ang isang portrait niya na nakasakay kay Lulun. Inihayag niya roon kung paano naging knight in shining armor si Sei na nagligtas sa naghihingalo niyang career at kung paano siya naging world-class simp habang buhay. Napahiya si Sei sa sinabi niya. Pagbalik ng grupo sa Royal Palace, dumating sina Luis at ang iba pang kasama mula sa kanilang isang buwang monster hunting at nagpaalam kay Sei matapos malaman na napili siyang maging guro sa Magic Academy. Samantala, ang naging bacon dahil sa kidlat ni Sei ay binugbog pa lalo dahil sa pagiging world-class failure, walang iba kundi ng Demon Lord, na sa ngayon ay parang scented candle na lang ang estado. Ilang araw ang lumipas, tumulak na si Seiichi at ang kanyang harem papunta sa Magic Academy, at nakahinga siya ng maluwag dahil pakiramdam niya ay makakaalis na siya mula sa circus ng mga kakatuwang nilalang na palagi niyang kaharap. Nagpasalamat pa siya sa lahat ng babae niya sa pagpapaubaya sa kanya. At umaasang makakapagsimula siya ng panibagong buhay kasama ang mas bago at mas mainit na mga chicks, sana ay wala ng mga freaky na karakter.
Pero doon na sumabog ang pinakamalaking bangungot niya, isang wannabe Ant-Man ang tumalon sa bubong ng kanilang karwahe at ipinakilalang sarili bilang Hero of Victory, sinasabing hinding-hindi na muling magiging freak-free si Sei. Dito nagtatapos ang kabal-iwang buhay ni Sei sa Isekai Land.